as a prosperous man. He was described as a prosperous man sa Genesis chapter 39 verse 2. Di po ba? At ang sabi doon mga kapatid, pinagpala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Moses, ni Joseph, sapagkat God is with him. God is with us. Today, mga kapatid, we can have confidence. Tiwala tayo ngayon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay siya ay nananatili. Ang Espiritu ng Diyos ay nananatili sa atin. Amen? At ang tawag doon is godly success. Merong human success sa sarili niyang pagsisikap, pero pag sinabing godly success, ito'y tagumpay na dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng tagumpay, nagtiwala ka sa Panginoon, iniasa mo ang Panginoon lahat sa buhay mo, at ang tagumpay mo ay galing sa Diyos. Hindi galing sa pagsisikap mo o sa anumang bagay na ginagawa mo. Ito ay gawa ng Diyos sa buhay natin. And godly success, yes, godly success can lead also to financial blessing. Hindi lang pag sinabing godly success, spiritual lang. Hindi. It can lead to financial abundance in our life. And, you know, it begins in the place of soul prosperity. Sabihin nyo nga po, soul prosperity. Soul prosperity. Nalala nyo si John, mga kapatid, nanalangin si John, sabi niya, I pray that God prosper you in all things. Di ba? The Lord will prosper in all things. Be in health as your soul prospers. Be in health. Ano yung health natin, mga kapatid? It is physical. Lumago tayo, sumagana tayo, maging sa physical natin. Ang tinutukoy nito is yung kalusugan natin. Huwag mo sabihin bata ka, tatanda ka rin. Huwag mong sabihin bata ka, manghihina ka rin. Sabi nga sa Bible, mga kapatid, even youth shall utterly fall. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Amen po. That's the promise ng ating Panginoon. At yun po ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, binayaran niya lahat ng pangako na yun para matupad sa buhay po ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo. Amen, mga kapatid? So, it begins, prosperity or success in our life begins in the place of soul prosperity, number 1. And number 2 is having intimate relationship with the Lord. Na kung saan, kapag meron tayong intimate relationship sa Panginoon, mga kapatid, doon tayo umuunlad. Kaya ang pag-unlad, hindi galing sa labas ng katawan natin. Ang pag-unlad, nagsisimula po sa loob. It begins in the soul prosperity. Say it again, soul prosperity. Soul prosperity. Yan, soul prosperity. Umuunlad po tayo, lumalaga po tayo. Kaya tayo ngayon, habang nakaupo tayo dyan, nagagalak po tayo sa Panginoon. Amen. Tama po ba? That is a sign na soul nagpa-prosper yung kaluluwa mo. Because yung kaluluwa natin refers to our emotion. Tama? Amen? Refers to our mind. Are you there? Amen. Refers to our ability, to our will. Ano ba ang gusto mo ngayon? Nandiyan yan. Yung nag-excited ka. Yung excited kang maranasan mo, ma-enjoy mo yung anointing ng ating Panginoon. Marinig mo yung tinig ng Diyos. Marinig mo yung awitin ng Panginoon. Amen po? At mararamdaman mo yan if you have the soul prosperity. You are born again. You are a new creation. Your spirit is reborn. But prosperity in the body starts in the soul prosperity as your soul prospers. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kumakain tayo ng salita ng Diyos, nagpo-prosper yung ating kaluluwa. And as our soul prospers, your health is now concerned.
Your health is now God's concern. There is healing, there is restoration, there is blessing in your body. There is abundance in your body. Amen po mga kapatid. So as children of God, we can remain confident. Kaya ang tawag sa natin sa Panginoon is our good shepherd. Amen? Ang good shepherd mga kapatid, makikita natin doon yung puso ng ating Panginoong Kristo na even in the challenging times mga kapatid, God wants you to be blessed. And God wants you to yung sumagana po tayo, umunlad po tayo. Hindi lang sa physical, kundi sa espiritu natin, sa kaluluwa natin, sa ating katawan. Amen? Nandito tayong lahat. Ang puso mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo nandito. Hindi yung nandito yung katawan mo, pero yung puso mo nasa labas. Yung isip mo kung kani-kanino. That's not soul prosperity. Soul prosperity, lahat yan mga kapatid nandito, sumasagana ka, nasisiyahan ka, nagagalak ka sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Now, ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon mga kapatid is naayon sa panahon po natin ngayon. This message is about our times today. Importante na malaman natin mga kapatid na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng yung mga panunundan o mga pattern sa buhay natin, yung mga pamamarisan sa Tagalog, di ba? Pattern, yung parang pamamarisan. Kung gumagawa ka ng damit, may pattern, di ba? So, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pattern. Kung gusto mong gumawa ng magandang damit, kumuha ka ng magandang pattern. Di ba? Magtatahi ka. Amen. So, sa buhay natin mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng pattern. At ang pattern ay naroon sa Bible. Nababasa natin sa Bible. Amen? Amen. The stories and characters in the Bible gives us a pattern. So, tingnan natin yan, basahin natin sa Thessalonian chapter, 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Ulitin ko, nangyari iyon sa kanila bilang babala. Ano yung nangyari? Yung mga istorya ng mga nananampalataya sa Panginoon, even in the Old Testament, during the time of Moses, the time of David, the time of Joseph, the time of Adam, lahat yun, mga kapatid. Amen? Yung mga nangyari na yun, yun ang tinutukoy po dito, nangyari sa kanila ay babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw. Take note, mga kapatid, hindi sa nagsisimula pa lang, ngayong mga huling araw ay maturuan. So, kailangan sa huling araw, lalo na ngayon tayo na ay nasa huling araw, tayo, ang gusto ng Diyos ay maturuan po tayo. Amen? At makikita natin yung gustong ituro sa atin ng Panginoon para matuto tayo ay naroon sa mga nangyari noong unang panahon at kung ano yung katotohanan doon, mga kapatid, ay maging aral ito ngayon sa atin sa panahon natin ngayon. Maliwanag po ba? May kinalaman. Naalala ko, may nagsasabi mga kapatid, history repeats itself. Ano ibig sabihin noon? History repeats itself. Kung ano nangyari noon, nangyari din ngayon. Mauulit at mauulit lang. Nagkagera noon, gera uli. Tama ba? Ginunaw noon, maggugunaw uli. Lumikha noon ng Diyos, maglilikha uli. History, repeat itself. Nauulit lang. Kaya yung karanasan ng lolo mo, maranasan din natin ngayon. Pero naiiba. It makes a difference kapag tayo ay naturuan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, lahat ng istorya sa Bible, doon sa mga gustong magbasa, bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Hindi ito comics. Lahat ng istorya dyan, mga character sa Bible, ay pattern po yan na ibinigay ng Diyos sa atin para matuto tayo ngayon sa mga huling panahon. Malaki ang kinalaman nito sa huling panahon. Amen?
Amen po mga kapatid. At ang first lesson ng mga nangyari ito ay para sa church. Say church. Yan, para sa church. At ito ay na-apply natin sa ating personal na buhay. O, maliwanag po. Kaya tayo natututo sa church. Amen? Hindi sa mga eskwelahan. Oo, yung eskwelahan, nagtuturo yan. Pero iba ang tinuturo ng church. Ito ay about our Lord Jesus Christ. Kaya ang text natin dito, textbook natin dito, ay isa lang. Pag tungkol sa Diyos, isa lang ang textbook natin, yung Bible. Lahat na may hawak ng Bible, magsabi ng Amen. Amen. So, buksan natin sa Acts chapter 7. Ito'y istorya mga kapatid, tungkol kay Pablo. At dito sa istoryang ito, kung alam nyo yan mga kapatid, ang tinatalakay dito sa istorya nito, yung pagbibiyahe ni Pablo, Apostle Paul, na kung saan, kung titingnan natin, ito rin yung huling panahon ni Pablo. Kanina mga kapatid, nag-communion tayo, tama po ba? Amen? Amen? Amen. At naririnig nyo na tayo nagkakatipon ngayon sapagkat ang importante, una, ay yung tayo ay mag-partake ng breaking of bread. Tama po ba? Amen. Amen? Yung tayo nagko-communion. Bakit yun ang dahilan kung bakit sila nakakatipon? They are gathered together. Yung communion, yung pagpipira-piraso ng tinapay, yung Holy Communion. Dahil ang salita ng Panginoon ng kapatid, sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tama? Kaya kung isipin nyo, bakit tuwing dadalo tayo ng araw ng linggo, pagsimba mga kapatid, ay naisip natin yung communion, it is because God wants us to remember the Lord. Kaya tuwing linggo mga kapatid, ang layunin natin is maalala natin ang Panginoon. Tama? Ay marami nakakalimot pag araw ng linggo, nakakalimutan nila ang Diyos. Kasi itong araw para maalala mo ang Panginoon. Do this in remembrance of me. Every Sunday, ito ang simbolo na nagpapaalala sa atin, inaalala natin. Hindi lang yung Panginoon mga kapatid, inaalala din natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Na anong ginawa ng Panginoon sa atin? Namatay siya dahil sa kasalanan mo. Binayaran niya yung pagkakautang natin sa pagkakasala natin. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo buhay, maraming tao, buhay na buhay tayo. Bakit? Binayaran ng Panginoon yung kamatayan natin. Tama po ba mga kapatid? Hindi tayo pinarusahan ngayon. Hindi dahil sa wala kang kasalanan. Binayaran ni Kristo ang buhay mo sa krus 2,000 years ago. Kaya sabi ito, gawin niyo ito pag-aalala sa akin. Kaya tuwing tayo nagkakatipon ngayon, inaalala natin ang ating Panginoon. Naalala niyo po ba? Amen. Kaya ano nararamdaman natin? Pag-ibig, di ba? Yung pag-ibig sa Panginoon, nararamdaman mo. Nananariwa. Kaya hindi yan Holy Communion na kumakain lang tayo ng tinapay. It is not about partaking. It is about receiving. Kaya pag binasa niyo yung 1 Corinthians, mga kapatid, sabi niya, as often as you do this in remembrance of me. Sabi niya, as often as you do this, you proclaim the death of our Lord Jesus Christ until He comes. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Pag sinabing proclaim, it is declaration. Dinideclare mo na namatay ang ating Panginoong Kristo. Namatay siya para sa akin. Amen? Without the declaration, there is no implementation. Nandiyan po ba tayo? Kunyari, ngayon, martial law. Hindi dineclare. Tapos nakikita mo may nahuhuli. May mahuhuli ba? Walang mahuhuli. Bakit? Di naman deklarado eh. Pero pag dineclare, today is martial law. Ay, labasan ng mga dyan, mga kapatid. Labasan ng sundalo dyan, huhulihin yung mga dapat hulihin dyan. Why? It is declared. The same thing. If you proclaim the death of Jesus Christ,
labasan ng mga anghel ng Panginoon para hulihin ang mga gawa ng demonyo sa buhay natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung mga nanginira dyan sa katawan mo, yung mga sakit na gusto kang gibain, gusto kang asarin dyan, mga kapatid, buhulihin yan ng mga anghel. Because you declare the death of our Lord Jesus Christ. Kapag dinideclare natin ang kamatayan ng Panginoon Kristo, ano ba yun, Pastor? Bakit natin dinideclare? Kapag dinideclare mo ang kamatayan ng Panginoon Kristo, dinideclare mo yung ginawa ng Panginoon sa krus. Dinideclare mo yung finished work ng Panginoon. Bayad na yan. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Pag sinabing bayad na, kung ano man kailangan mo, dapat mong tanggapin sa Panginoon ngayon. Kapag hindi pa bayad yan, wala kang tatanggapin. Pero pag nabayaran na yan, tatanggapin mo lahat yan. That's why it is important for you to understand. Sabi ko, you proclaim the death and His coming. Namatay ang Panginoong Kristo ngayon at Siya ay babalik. Everybody say Amen. At tayo umaasa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Di tayo umaasa na isang araw mamamatay tayo. Di tayo umaasa na isang araw magkakasakit tayo. Hindi tayo umaasa na isang araw mawalan tayo ng trabaho. Hindi. Umaasa tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. He will provide. He will bless you. He will restore you. He will save you. He will deliver you. Yan ang binayaran ng ating Panginoon sa Kristo. Everybody say Amen. Amen. Let's give Him a big clap offering to Jesus. Hallelujah. So ito ang natin ito ng the same, kaya ako sinasabi, pinaalala ko sa inyo sa ating Panginoon sa Kristo, kasi ito rin yung araw na si Paul ay malapit na rin mamatay. Isipin nyo, chapter 27, halos second to the last chapter ng Acts. Tama? At siya ay dadalhin sa Roma, doon sa lilitisin. Malapit isang mamatay. So nangyari dito, mga kapatid, hindi tungkol kay Paul, kundi yung istorya nito. Yung mahalagang istorya na binibigay nito sa atin, yung katotohanan na may kinalaman ang church. Say church? Church. So, at sinasabi dito na kung bakit ang church ay nawawalan ng yung good success sa buhay natin. Minsan, sa sobrang hirap ng buhay, akala natin, mga kapatid, nawala na yung good success na binibigay ng Panginoon sa atin. Akala natin na ang Panginoon hindi na siguro nagpapagaling. Akala natin ang ating Panginoon hindi na dumirinig sa dalangin. No, mga kapatid. This is now the time maintindihan natin kung paano ang nangyari, bakit nawawala yan. Na sa tingin natin nawawala, pero ang Diyos hindi nawawala. Tama po ba? Kung saan naroon ang Diyos, naroon ang biyaya ng ating Panginoon. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, naroon ang ating Panginoon. Nasabi ng Panginoon sa may 2 o 3 na nagkakatipon. We are not just 1, 2. We are many here. Sabi niya, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Amen? So, ang istorya nito ay nagsimula nung sasakay si Pablo sa barko papunta ng Roma. At sa isang banda, mga kapatid, mayroong sitwasyon doon na nakita ni Pablo na masama ang panahon. Sasakay siya ng barko pupunta ng Roma, masama ang panahon. At sinabi ni Pablo, mga kapatid, baka pwedeng huwag muna tayong tumuloy. Sapagkat nakikita ko, sabi niya, masama ang lagay ng panahon. Masisira ang barko. No? Sa chapter 27 verse 10, basahin po natin. 27 verse 10. Sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko ay mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at mapanganib pati ang buhay natin. Amen po, mga kapatid. So, pero hindi siya pinakinggan ng mga crew. Bakit? Kasi wala namang experience si Paul. Ano alam niya sa panahon na yan? Ano alam niya? Sino ba ang mas nakakaalam ng panahon? Di ba yung mga kapitan ng barko? Alam nila, sabi, araw ngayon. Tahimik. Pero sabi ni Pablo, baka wag muna tayong lumakad kasi may naramdaman siya. Kumbaga, nangusap ang Panginoon sa kanya na hindi tayo kailangan lumakad.
Dahil madidisgrasya, mapapahamak, maaaring mapahamak tayo. O, maliwanag po ba mga kapatid? Amen? Ang istoryang ito mga kapatid ay istorya na naglalarawan ng church. Bakit? Yung barko, larawan po yan ng church. Tama mo ba? Na sumasakay sa church, sari-saring tao. Negosyante, mayroong hindi negosyante, may religyoso, may ano pa, halo-halo. Tama? Kahit sino. Sumasakay. Ganyan po. Ang kakristyanuhan, mga kapatid, ganyan. Lahat tumatawag sa Diyos pero iba-iba ang lahi. Tama po ba? Amen? Ang tawag yun is Christendom. Halo-halo. So, itong istorya na ito, mga kapatid, ay larawan ng church na nawawala sila doon sa turo ni Pablo. Nawawala sila doon sa bagong tipan. Ang panahon natin ngayon, mga kapatid, kung pag-usapan natin ang panahon tayo ngayon ng bagong tipan. Hindi tayo panahon ng lumang tipan. Sa lumang tipan, pag nagkasala ka, magdadala ka ng hayop na papatayin. Tama ba, mga kapatid? Merong priest doon na tatanggap ng hayop. Yung priest na yon, titingnan yung dala mong hayop kung without spot o blameless o without walang sakit, walang malinis, no? Walang sugat. So pag nakita niya malinis yun, then go. Pwede ka nang maghandog. Pwede mo nang patayin yung hayop na yan at ihandog mo sa Panginoon. Pag alis mo doon, mga kapatid, ibig sabihin doon, malinis ka na. Kung ano mang kasalanan mo, pinawin na ng Panginoon doon. Hindi ka na parusahan. Walang sumpa, walang malas. Yung salita natin, malas eh. Walang malas sa buhay na dadating sa iyo. Tama ba, mga kapatid? Kasi naghandog ka. Yun ay panahon ng lumang tipan, naghahandog ng hayop. Today, mga kapatid, hindi tayo naghahandog ng hayop. Itong bagong tipan ngayon, mga kapatid, wala tayong dinadala rito. Ang dinadala natin, mga kapatid, yung ating sarili sa Panginoon. At ang dinadala natin ay ang ating Panginoon Kristo sa puso natin. Siya ang dapat nandiyan. Kasi siya ang naghandog para sa iyo. Hindi na kailangan natin maghandog. Bakit? Naghandog na ng perfect na handog ang ating Panginoong Kristo. At ang kanyang inihandog ay ang sarili niyang katawan, ang sarili niyang buhay. Amen po, mga kapatid? So, we are now under the new covenant. At makikita natin dito, mga kapatid, na kailangan natin sa barko na yon, mga kapatid, kailangan nila makinig kay Pablo. Tama ba? Sabi niya, makinig kayo sa akin. Hindi tayo dapat umalis. Amen? So, yun ang isang lesson na maintindihan natin dito. The church or the ship is a picture of the church. And who is in the ship? Paul. Diba na po? Si Pablo. Si Pablo ang hinirang ng Diyos para sa mga Gentile. Para ipakilala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. So, ang entire Bible, mga kapatid, ay pag-aaral yan. Entire Bible, pag-aaral yan na kung saan doon tayo kumakain. Nag-feed. Kumakain po tayo. Pero, ang Diyos, mga kapatid, ay nagbigay ng espesyal na atensyon o honor kay Paul. Na ano yun? Para makapagsulat ng 2/3 in the New Testament. Kaya, panahon natin ngayon ng New Testament, tama po ba? Kung ang New Testament ay merong ilang books, 27, kung 27 o 29, kung hindi ako nagkakamali, no? Ganon ang books niya. 2/3 nun ay si Pablo ang sumulat. So, binigay ng Diyos ang espesyal na pagkakataon, pribilehiyo na ito, na si Pablo ay gamitin ng Panginoon 2/3 ng sulat dyan from the book of Romans hanggang, yan, tuloy-tuloy na yan mga kapatid, mga sulat ni Pablo po yan, hanggang dun sa Hebreo. Amen? Susulat po niya. Ang tawag po doon mga kapatid ay Pauline Epistle. Pauline Epistle. At si Pablo, Paul. Si Paul
ang nagturo sa atin ng justification by faith. Tama? Justification by faith through the finished work of our Lord Jesus Christ. At siya rin ang nagturo, mga kapatid, tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Si Pablo. Yan, pinapakilala ko po sa inyo si Pablo, ang sumulat sa Bible. Ginamit ng Diyos siya. Siya rin ang nagturo sa atin kung bakit meron tayong Holy Communion. Hindi ba itong mga bagay na ito ay mahalaga sa church? Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, ang Bible din na nagsasabi na itong mga pagtuturo na ito na sinulat ni Pablo, mga kapatid, although ito ay sinulat at ito ay itinuro ni Pablo, ito ay salita ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay resurrected na and He is already ascended. Ito ay salita ng ating Panginoong Hesukristo when He was already ascended in heaven. Nasa taas na po siya. Kaya ito yung fresh, ang tawag dito is the fresh revelation. Naliwanag po ba, mga kapatid? Tingnan natin dito, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 2:13. Basahin natin. Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Amen po. Ulitin ko lang, mga kapatid, para marinig ng lahat. Kaya nga, ito ay sulat ni Pablo sa unang Thessalonica chapter 2 verse 13. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Everybody say amen. Ang salita ng Diyos na ipinangangaral sa pulpito, hindi tinatanggap ito bilang salita ng tao lang. Yun sabi ni Pablo. Yung ipinangangaral namin sa inyo, hindi nyo lang ito tinanggap na salita ng tao. Tinanggap nyo rin ito bilang salita ng Diyos. Amen? At ang bisa nito, mga kapatid, ay nakikita ngayon na sa inyo na sumasampalataya. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. Kaya ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, hindi salita ng tao, kundi ito'y salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Ang lahat ng mga nakasulat dito ay salita ng Diyos sa Bible. Hindi ito salita ng tao. Kapag binabasa mo yan, mga kapatid, sinulat yan, at itinuro yan dyan, pero yan ay salita ng Diyos. And we are declaring it in the pulpit as we preach the gospel of Jesus Christ. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Basahin din natin ang Ephesians chapter 2, verse chapter 3 verse 2, 9. Sinusunod ninyo noon, tama to. Ephesians chapter 3 verse 2. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako. Si Pablo po ang nagsasalita. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. So si Pablo ito, no? Sulat ni Pablo to eh. Marahil ay nabalitaan ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Para sa kanino? Sa ating ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo.
Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos. Kanino? Sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. O, amen po. 6. At ito ang lihim. Makinig po tayo. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil, sino mga hintil? Lahat ng hindi Hudyo ay, ang tawag dyan ng Bible, hintil. Pilipino ka, Amerikano ka, Arabo ka, Muslim, Indiano, Pakistano, lahat ang tawag dyan ng Panginoon, hintil. Ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Everybody say amen. Gusto ko lang pansinin natin to kasi ang ganda na sinabi. Sinasabi dito ni Paul na tayong mga hintil ay kabilang din doon sa ipinangako ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Tagapagmana. Alam niyo ba yung tagapagmana? Say tagapagmana. Sino ang pinagmamanahan? Anak. Kapag ikaw anak ng Diyos, o anak ko, physically, anak ka, tagapagmana ka, automatic, tama? At kapag tagapag-anak ka, walang hinahanap ang tagapagmana na requirement. Basta anak ka, hindi kailangan ng requirement. Anak ka eh. Nandiyan po ba tayo, kapatid? Kung hindi ka anak, may requirement. Kahit nga may requirement, hindi ka magiging tagapagmana eh. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? So tayo bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tagapagmana tayo. Hindi tayo hinahanapan ng requirement para magmana tayo. Ang kailangan mo lang intindihin, manampalataya ka kay Kristo para ikaw ay tanggapin bilang anak ng Diyos. At maging tagapagmana ka kasama ng mga Hudyo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Ang mga Hudyo ngayon, nakikita natin, tingnan nyo kung gaano sila umaasa sa Panginoon. Sa lahat ng bansa, buong sentro ng bansa, ng mundo, mga kapatid, ang pinakamayamang lupa ay ipinamana sa kanila. Ayun, sabihin ko na, ipinamana sa kanila. Sinong lumikha ng mundo? Sinong lumikha ng lupa? Ang Diyos. Kanino niya pinamana? Anak niya. Sino yun? Yung mga Hudyo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Bakit sinabi mong anak siya? Kasi yung mga Hudyo na yan, lahi po yan ni Abraham. Anong kinalaman natin sa kanila? Hindi naman tayo lahir ni Abraham. Ang kinalaman natin, kung ang pananampalataya natin ay katulad ni Abraham, tayo ay tituturing na anak ng Diyos. Nilikha ba ako ng Diyos? Yes, nilikha ang lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay tinuring na anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tumanggap ng relihiyon, mga kapatid. Amen? Ang relihiyon, hindi relasyon. Relasyon ang kailangan mo, yung maging anak ka. Mapabilang ka sa mga anak ng Diyos. Kaya sabi niya, ang mabuting balita na pinangangaral namin sa inyo, ito ay lihim. Amen? Kaya huwag tayo magtaka kung maraming hindi naniniwala sa atin. Lihim nga eh. Hindi nila ito alam. Pero maaari ngayon, nalalaman na nila dahil ipinapahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito ay inihayag sa mga propeta at sa mga apostol. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? So, tuloy ko na po yung binabasa ko, mga kapatid. Chapter 3 na po ako. Verse 7. Sa kagandang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang mabuting balita. So, si Pablo ang hinirang ng Diyos. Pinaka-unang-una. No? Kung meron tayong sasabihin natin, sino ba ang... hindi naman siguro tama sabihin mo sino santo mo, di ba? Kasi lahat tayo dito santo eh. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Amen. Kapag ikaw tumanggap kay Kristo, santo ka. Hindi yung pag santo ka,
Ano ka, pasok ka doon. Hindi, lahat tayo. Sapagkat tayo nilinis na ng Panginoon. Tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, bagong Espiritu. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang mabuting balita. Ang tungkulang ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Everybody say amen. Narinig niyo, mga kapatid? Ano ipinamamalita sa atin? Yung di masukat na kayamanan ni Kristo. Kaya yung makilala mo si Kristo ay kayamanan ka agad yun. Kayamanan ng espiritu mo, kayamanan ng kaluluwa mo, kayamanan ng katawan mo, kayamanan ng buong buhay mo. Ito ang ipinaunawa sa pamamagitan ng pangaral ng mabuting balita. Ayun pala ang mabuting balita. Hindi ito nakikita dito yung balita na GMA News. Hindi. Ito ang mabuting balita na galing sa langit. Heaven's news. Heavenly news. Godly news. God's news. God's message. This is God's message to you people. Kung alam mong nilikha ka ng Diyos, this is the message for you. Kung alam mong ikaw ay tao, galing ka sa Diyos, this is for you. Amen? Tuloy natin mga kapatid, verse, ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos, gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob nito na ipangaral sa mga hintil. Ang lahat ng hintil, magsabi ng amen? Amen. Yan, hintil tayo noon, pero ngayon hindi na tayo hintil. We belong to the church. We belong to the body of Christ. Na kung saan, walang hintil, walang Grego, walang matanda, walang bata, walang bungi, walang pipi, walang bingi. Lahat tayo ay nakay Kristo. That is the church. Balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At, verse 9, at upang maipaunawa sa lahat, hindi lang kung kanino mga kapatid, sa lahat. Nanay mo, tatay mo, kuya mo, ate mo, lola mo, lolo mo, sa lahat kung paano isinigawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Everybody say amen. O ituloy ko pa kung gusto natin. Ginagawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, ano yung iglesia? Ng church, ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos. O, dito tayo mga kapatid. Hindi dahil sa mabubuting gawa, makakalapit tayo sa Diyos. Gumawa ka ng mabuti, makakalapit ka sa Diyos. Hindi. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Hindi ka takot. Hindi ka nag-aalala na lalapit ka sa Diyos, lagot ako, may kasalanan ako, lagot ako, baka parusahan ako ng Diyos. Lalapit ka sa Diyos, yun ang nararamdaman mo. Tama ba mga kapatid? Hindi mo narinig ang mabuting balita. Pag lalapit ka sa Panginoon, ang isip mo yung kasalanan mo. Pag lumapit ka sa Panginoon, siya ang kaligtasan mo. Pag lumapit ka sa Panginoon, siya ang nagmamahal sa iyo. Siya ang magliligtas sa iyo. Amen. So, ang mensahe na ito ngayon, mga kapatid, ang bagong tipan, kaya tayo nasa bagong tipan na sa panahon ngayon, ito'y nasa bagong tipan na tayo, especially
Importante ito na malaman natin para makaharap tayo itong panahon natin ngayon. Yung malaman natin itong mga panahon na nangyayari sa atin. Di ba? Tama ba mga kapatid? Kailangan natin na maitayo tayo, ma-establish tayo dito sa totoong gospel, ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kapag nakita natin yung ginawa ng Panginoon, nakita natin yung finished work ng Panginoong Kristo, nagkakaroon po tayo mga kapatid ng kapayapaan. Nakita mo, namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo. Nagbayad siya sa kasalanan mo. Hindi ba nagkakaroon ka ng kapayapaan? Yung takot mo na, parusahan ako ng Diyos. Ang laki ng kasalanan ko. Hindi ba ako nagsisisi sa aking mga kasalanan? Pag nakita mo ang Panginoong Kristo, nagbayad ng utang, nagbayad ng lahat ng kasalanan mo, you will have peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen po ba mga kapatid? Kapag na-experience natin ang pagkatao ng ating Panginoong Kristo, bakit siya pagkatao? Kasi kahit even today, mga kapatid, Jesus is with you. Kahit saan ka pumunta, pwede mong makasama ang ating Panginoong Kristo. You can walk with Him in the presence of His Spirit. And you will have joy. Kaya nga tayo nagagalak. Yung kagalakan na yan, mga kapatid, dulot yan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Nararamdaman mo, nagiging comforted ka, nasisiyahan ka. Bakit? Yung presensya ng Panginoon nararamdaman mo. You are experiencing the presence, the person of our Lord Jesus Christ. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, kaya nga tayo, nakakapag-umpisa tayo na ang ating kaluluwa ay maging maginhawa, maging umaunlad ang ating kaluluwa. Kaya nasabihin mong bigo ka sa pag-ibig ngayon mga kapatid, mawawala ang sakit niyan sapagkat na susupersid yan, nasasapawan yan ng higit na pagmamahal ng Diyos sa iyo. Nasasabihin sa iyo, anak, siya ang nawalan, hindi ikaw. Amen. Mas higit ang darating sa iyo at ako mismo ang magbibigay para sa iyo. Wow! Hallelujah! Sino ka mag-asawa ngayon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ito ang gustong matanggap natin. Pag natatanggap natin to sa puso natin mga kapatid, ang resulta nito, ang sabi sa Isaiah chapter 55, mababasa po ninyo yan mga kapatid, pakibasa 55 verse 11. Kung may English, maganda sa English. Eleven to 12. $55, 11 to 12. 11. To 12. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall be not returned unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall be prospered in the thing whereto I sent it. 12. For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the fields shall clap their hands. Everybody say amen. Naintindihan niyo po ba yun mga kapatid? Amen. Ha? English yun. Chapter 5, verse... chapter 55, verse 11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Alam niyo mga kapatid, walang ninanais ang Panginoon para sa mga anak niya, kundi ang mabuti. Maging masaya ka, maging maginhawa ka, maging malusog ka. Amen? At ang sabi dito mga kapatid, may galak na lilisanin ninyo ang Babylonia, mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod, aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol, sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. O anong kinalaman ng mga bundok, ng mga punong kahoy? Sa English, for ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you. And all the trees of the field shall clap their hands. Dito tayo mga kapatid. Nakita na kayo ng mga punong pumapalakpak? And singing? Nakakita na kayo?
Sa kawayan. Hindi, ang totoo niyan, ang tinutukoy dito na and the trees of the field will clap their hands into singing. Ang totoo niyan, ang tinutukoy niyan, tayo. Tayo yung mga puno ng Diyos na umaawit sa Panginoon. Nakuha niyo ba? Into clapping. Actually, kahit mga puno, pumapalakyapak yan pag umahangin. Nakuha niyo ba? Tapos nagpupuri ng pag ganun. Yan, tama po ba mga kapatid? Amen? Tayo, pag umaawit tayo sa Panginoon, ganyan, nagpupuri tayo. Mapalakpak tayo. You will go out with joy and be led forth with peace. Kaya walang lumaban-labas sa bahay ng Diyos, mga kapatid, na malungkot. Amen. Unless hindi sa iyo pumasok ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin ang salita ko ng walang katuparan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya kailangan papasukin natin ang salita ng Diyos. Pinapapasok po ba natin? Ang lahat na nagpapasok ng salita ng Diyos sa kanyang puso, magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, another, sa Acts chapter 20, mga kapatid, so, yan, makikita natin, no, yung sinasabi ko, na sa Panginoon, dito natin masusumpungan ang totoong kagalakan, ang totoong kasiyahan, ang totoong buhay. No? Daig mo pa ang nanalo sa loto. Amen? Hindi masukat ang kayamanan ni Kristo. Maliwanag po ba? Kahit anong yaman mo, mga kapatid, sabi niya, makamtan mo man ang yaman sa mundo, kung ang kapalit naman nito ay ang kaisa-isang kaluluwa mo. Anong ipampapalit mo sa kaluluwa mo pag yun ay kinuha na sa iyo ni Lord? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? Kaya, unawain natin. So, tingnan natin yung insight dito sa chapter 20 naman, mga kapatid. Sa verse, basahin natin, verse 26 to 12. Chapter 26. Ito na, ako na magbabasa, mga kapatid. Chapter 20, verse 6. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos. Pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pangpalsa at dumating kami sa Troas, nang ikalimang araw na natili kami roon ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inaantok at nakatulog ng mahimbing. Sino nakakatulog, mga kapatid, pagka nakikinig ng nangangaral? No? Sa sobrang haba, sabi, Pastor, ang haba na yan! Naantok na, mga kapatid. Naantok na eh! Ayan, si Eutico, mga kapatid, natulog. Oh, makinig tayo sa susunod na sasabi na nakasulat dito, mga kapatid. Nahulog siya mula sa 2 palapag sa kinaroroonan, kahit patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga at saka umalis. Ang binata naman, ito magandang balita, ang binata naman ay buhay na inuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng mahalaking kaaliwan. Everybody say amen. Merong namatay, pero merong nabuhay. Amen po? Now, tingnan natin. On the first day, sabi dito sa verse 7, di mo ba? On the first day ng unang araw ng Sanlinggo, nang sila ay nagkakatipon para, anong purpose? Magpira-piraso ng tinapay. Everybody say amen. Dito natin makikita na ang mga disciples ito'y sa Troas, na nagtipon sila, katulad ng kanilang tradisyon, sila ay nagpipira-piraso ng tinapay para
alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At mapakinggan nila yung pangangaral ni Pablo. Sabi ko nga sa inyo, si Pablo ang nagturo ng communion. At dito, sa huling araw ni Pablo sa kanila, nagkatipon sila para saan? Doon sa itinuro ni Pablo, yung sila ay magpira-piraso ng tinapay. Amen. At siyempre, pagkatapos magpira-piraso ng, anong ibig sabihin ng pira-piraso ng tinapay? Yung alalahanin nila, yung ginawa ng Panginoon sa krus, inaalala natin. Maliwanag po ba mga kapatid? Kasi pag nakalimutan natin ang ginawa ng Diyos sa atin mga kapatid, ang papalit dyan, yung gawa na ng kaaway. Kaya maraming tao nakakalimot sa Panginoon. Hindi na nakakalimot sa Panginoon, doon sa ginawa ng Panginoon sa Kanya. And yet, dito mga kapatid, sinabi din dito, sa next day, yung susunod na araw, siya ay aalis, di ba? Siya ay sabi dito, si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Aalis na siya kinabukasan. Amen? So muli mga kapatid, dito sa pahayag na ito, nakikita natin dito yung liwanag kung papaano yung early church, mga kapatid, ay nakapokus, no? Saan sila nakapokus? Doon sa pag-aalaala nila sa ating Panginoong Jesucristo. Nandito tayo mga kapatid, hindi para, ano ba sasabihin ni Pastor? Hindi, alalahanin, maalala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maalala natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ano pa ba ang mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yung kayamanan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, sa buhay natin. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So nakikita natin dito kung paano sila nakapokus at kung paano sila nakikinig doon sa pangangaral ni Pablo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Today mga kapatid, maraming mananampalataya ngayon na nawala, no? Yung focus doon sa pakikinig ng pangangaral ni Pablo. Dito tayo tumingin mga kapatid. Yung Pauline Epistle, yung pangangaral ni Pablo, yung pinapangaral ni Pablo. Anong pinapangaral niya? Yung mabuting balita. Tama ba mga kapatid? Tungkol kay Kristo. Yung isinulat niya dito, yun ang ipinangangaral niya. Kaya nga dito sa pulpito, ang ipinangaral natin dito ay yung turo din ni Pablo na inihayag sa kanya ng Diyos. Yung sinulat niya. At yung lahat ng sinulat niya, although sinulat niya yun, ngunit yun ay salita ng Diyos na si Jesus Christ ay nasa itaas na. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi natin pwedeng tanggapin yung salita ni Kristo, nasa taas na siya. Pero si Pablo, tinanggap niya yun. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Walang tao ang akit sa langit para, Lord, anong sasabihin ko sa baba? Hindi. Si Pablo, mga kapatid, tinanggap niya ang revelation nito. Kaya nga siya nakasulat ng Bible. Ito yung special na privilege na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya dito makikita natin yung importance ng gathering of local church. Say local church. Pag sinabing local church, katulad natin, tayo local church po tayo. Hindi tayo yung mega church. Hindi tayo yung church na malaki na makikilala mo dun sa bansa. Ito sa Antipolo, ito ang kilalang simbahan. Hindi. Local church lang po tayo. We're just locals. Natives. Amen? Amen po ba mga kapatid? Pero iisa ang naririnig po natin. Iisa ang mabuting balita. Si Kristo, iisa. Ang ating Panginoon Kristo. Kanina sinishare dito mga kapatid, iisa lang ang ating Panginoon Kristo. At sa pangalan ng Panginoong Kristo, mayroong kapangyarihan, may buhay, may kagalingan, lahat naroon sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya naganda rin ng kanta mga kapatid. Pati sa kanta, nabibless ako. Sabi niya, in the name of Jesus, I speak to my family. In the name of Jesus, I speak to my healing. In the name of Jesus, speak Jesus in your situation. Whatever your situation, whatever problem you are in today, speak Jesus in that situation. And the resurrection life power flow to that situation. Hallelujah. Hallelujah. So, tingnan natin to, may apat na iba-ibang timings dito. Alam nyo, binanggit dito, apat na iba-ibang timing. Alam nyo yung mga timing na yun? Timing, kasi time na yun, di ba? Timing. Unang timing is Sunday.
Ay, alam nyo, ito rin yung mga timing sa buhay natin. Di ba? Timing sa buhay natin. Minsan, yung time na mag-aasawa ka, yung time na maliligaw ka, patas eh, no? Yung time na pinanganak ka. Patas eh. Yung time na may anak ka, may pamilya ka, yung time na mag-aasawa ka, yung time na manliligaw ka, patas yata. So, may mga time, no? Timing sa buhay natin. Yung time na sinilang ka, yung time na nag-birthday ka, yung time na patas ng birthday. Pinanganak. Oo, hahayo ka na. So, timing. May 4 na timing dito. Isa-isahin natin. The first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Number 2, yung next day. Yung susunod na araw, sabi niya. Number 3, yung timing, midnight. Diba? Ito yung timing ng araw eh. At yung ilan? Daybreak. So dito, makikita nyo, sa istorya na to ni Pablo, nandito yung buong, yung isang picture ng araw. Andyan yung first day. Maaga pa lang, di ba? Nagkatipon sila para magpira-piraso ng tinapay. Next day kasi aalis si Pablo. Tama? Amen? At yung pangangaral ni Pablo, umabot ng midnight. Nakuha nyo? So, doon pa rin yun sa isang araw. At yung nangaral si Pablo, umabot hanggang daybreak. At doon umalis si Pablo. So, nandun yung timing. Everybody say amen. Amen. So, unahin natin, first day of the week. Sa Bible, mga kapatid, pag sinabing first day of the week, it refers to? Oh, wala na, no? Kasasabi ko lang kanina. First day of the week refers to Sunday. Everybody say Sunday. Sunday. Anong araw po ngayon? Sunday. Ayan. Sa buong bagong tipan, mga kapatid, makikita natin ang Sunday ay special day na inordain ng Diyos. Kaya nga yung binabanggit dito, laging on the first week, on the first day of the week, di ba? Hindi sinasabing on Sunday, hindi. On the first day of the week. The first day of the week is not Monday, it is Sunday. Amen? Okay. Alam nyo ba, Jesus Christ was nabuhay na magmuli ang Panginoong Kristo, hindi Sabado. Nabuhay na magmuli ang Panginoon, it was first day of the week, Sunday. Amen? Yan ang nirecord doon sa resurrection nung mabuhay na magmuli ang ating Panginoon. At on the first day of the week, anong ginawa ng Panginoon? Yung pagkabuhay niya, the first day of the week, pinuntahan niya yung mga alagad niya doon saan? Sa upper room. O, kalaging upper room. Lagi silang nasa upper room. Why? It is a picture of believers seated with Christ. Yung nakaupo ka na, kasama ang ating Panginoon Kristo. Amen? And we are seated with Christ if we are in Christ. Because God raised Jesus with us, together with us. Amen? Now, tingnan natin, nung puntahan sila ng Panginoon, nagtatago sila kasi hindi nila alam na buhay pala ang Panginoon. Nung nakita nila, kaya nagpakita ang Panginoon sa kanila, first day of the week. They were hiding. Tama po ba? Dahil sa takot. Now, on that day, first day of the week, merong isang absent. Sinong absent? Hindi ko tinatanong kung sino ang wala sa atin, ha? Si Thomas. Thomas ay wala nung araw na yon. At dahil wala si Thomas, tingnan nyo mga kapatid, dahil wala siya nung araw na yon, ano ang naging resulta kay Thomas? Ano naging resulta? Ha? Yes. Nagkaroon siya ng doubt doon sa katotohanan na nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa church nyo lang maririnig na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa church nyo lang maririnig na ang Panginoong Hesukristo, pinagagaling ka ngayon. Amen. Sa church nyo lang maririnig na ang Panginoon hindi ka iniiwan, hindi pinababayaan man. Sa church lang. Amen. Kaya pag wala ka sa church, it will raise doubt in your heart. Kagaya ni Thomas. Nagduda siya sa katotohanan na buhay ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang ating Panginoon, pansinin niyo to, ang ating Panginoon, nung nagduda si Thomas, di ba, kinabukasan, Thomas, buhay ang Panginoon. Nung nagduda si Thomas, pansinin niyo, hindi agad siya nilapitan ng Panginoon.
Hindi agad siya pinuntahan ng ating Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpalipas pa siya ng another week. Oh, nakuha nyo? Another week, which is another Sunday. Oh, tama po ba? Para bigyang halaga sa atin ang araw ng linggo. So, naghintay pa ang Panginoon ng another week para i-assure kay Thomas about the finished work. Na, buhay ako, Thomas. Halika. Kaya yung duda niya ngayon, hindi yan sinagot ng Panginoon. Nung sumunod na araw, umattend na siya. Nandiyan na si Thomas. At doon, sinabi sa kanya na pa, ito, halika Thomas. Medyo mo ba tayo mga kapatid? Kaya minsan yung kailangan natin, akala natin, nag-leave tayo, tapos matatanggap natin doon. Hindi. Antayin mo yung susunod na linggo, doon mo matatanggap. Kasi gusto ng Diyos na ang lahat ng biyaya manggaling sa church. Hello? Lahat ng biyaya mo galing sa church. Yun ang magsasabi sa'yo. Why? Because in the church, there is a declaration. Amen. You proclaim the death and the return, the coming of our Lord Jesus Christ. Everybody say amen. In Acts chapter 2, it was also Sunday nang ipagkaloob ang Espiritu Santo. Everybody say amen. It was Sunday. That was Sunday. Laging Sunday yan mga kapatid. Amen? Pag nagkakatipon sila, always Sunday. Sunday din mga kapatid, nung ang Panginoon nag-reveal doon sa Emmaus. Alam niyo yung Emmaus, yung mag-asawa? Di ba? Na naglalakad. Pinawi sila, it was Sunday. So Sunday, nandyan ang Panginoon. Mababasa natin yan sa Luke chapter 24. So dito makikita natin yung kahalagahan ng Sunday, the first day of the week. Ito yung inassign ng Panginoon, ng Ama at ang ating Panginoon, na mayroong anointing when we are gathered in the Father's house on Sunday. So although ganito to, it is a Father's house. We are gathering in a Father's house. Alam niyo, maisip mo lang, saan tayo pupunta in the Father's house? Di ba? Alam niyo yung alibugang anak? Nung nakakaranas siya ng gutom, ng kawalan, ano naisip niya? In my Father's house. Tama ba mga kapatid? Pag may problema tayo, ano maisip natin? In my Father's house. In my Father's house. There are so much more and enough. Spare. Sa bahay ng aking Ama ay maraming pagkain. Amen? Amen. Gathering on Sunday, yung pagtitipon natin ng Sunday, ay nagpapakita rin, o signify, sumisimbolo rin ito mga kapatid, na meron ng pagbabago. Ang alin? Ang luma sa bago. Yung old and new. Nakikita natin dito. Makikita natin yung pagbabago. Hindi sila pareho. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Under the old covenant, ang Jew, ino-observe nila ang araw na ito, Sabado. Tama po ba mga kapatid? Sabado yan, meaning, anong ibig sabihin nito? Sila muna ay nagtatrabaho bago sila nagpapahinga. No? Tama? Katulad ng Panginoon, nung likhain niya ang mundo, nagtrabaho muna siya. That is in the old. Nagtrabaho muna siya, nilikha niya lahat ng bagay. Sa loob ng 6 na araw, tinapos siya lahat, pati tao, tinapos siya lahat. And it was good. At pagdating ng ikapito, nagpahinga ang ating Panginoon. That is Sabbath. Nagpapahinga ka, nagtatrabaho ka muna bago ka nagpapahinga. Ang bagong tipan, hindi ka nagtatrabaho muna. Nagpapahinga ka muna bago ka magtrabaho. That is the good news. Amen. Eh, bago ka magtrabaho, malakas ka. Tama mo mga kapatid? Bakit? Nagpahinga ka na. Ang mahirap doon, nagtrabaho ka na wala kang pahinga. Ang tawag sa'yo, lagare.
Alam niyo lagari? Trabahong lagari. Back and forth, pabalik-balik, paulit-ulit. Amen po mga kapatid. Amen. Na liliwanagan po ba tayo mga kapatid? Amen. Are we changing our mind? Amen.